Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, "Behold, the bridegroom, come out and meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for there may not be enough for us and for you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went off to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. And the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang karugtong ng mga pagbasa kahapon, particularly the gospel reading, ang mga pagbasa ngayon, particularly today's gospel reading, sapagkat parehong paghahanda ang lundo ng mga ebanghelyo. Paghahanda para humarap sa ating Panginoong Hesukristo. At katulad ng nasabi natin kahapon sa ating pagninilay, yun din ang ipinapakita na dapat nating gawing paghahanda sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Paghahanda not in the way we want, but in the way God wants. In His terms, in His own standards. At sinasabihan tayo ni St. Paul ngayon in his letter to the Thessalonians kung paano maganda sa pagharap sa Panginoon in His own term and standards. Sabi niya dito, and I quote, "This is the will of God." Ito ang gusto ng Diyos na maging paghahanda natin. Paraphrasing it. "Your holiness, that you refrain from immorality." Ang gusto ng Diyos ay maging banal tayo at umiwas sa kahalayan. Pagnilayan po natin ang dalawang yan. Una muna dun sa holiness o kabanalan, tapos dumakot, i-connect na natin sa pangalawa sapagkat magkakonekta ang dalawang yan. Holiness. Madalas iniisip natin ang pagiging banal ay yung magsimba, magdasal, magkawanggawa, tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga dukha, etc. Tama po yan. Pero ang lahat ng ito, sa una pa lamang ay dapat maging produkto ng isang buhay na banal na. Sapagkat kung hindi manggagaling ang mga mabubuting bagay na gawain ito sa buhay na hindi pa banal, magiging kaplastikan lamang ang lahat ng ito, magiging kulang ang lahat ng ito para sa ating Panginoong Hesukristo. In fact, kung tayo'y banal na, madali na lang gawin ang mga bagay na sinabi ko. Magsimba, magdasal, magsakripisyo, magkawanggawa, tumulong sa kahit sinong tao. At yung pagiging banal ay yung nakatulad natin si Kristo. And so, while of course I would not recommend na itigil muna natin ang mga ginagawa nating mabuti habang hindi pa tayo tunay na mabuti, sapagkat ang lahat naman ng mga gawain ngayon na nakapagpapabuti, ang sinasabi ko ay habang gumagawa tayo ng mga mabubuti, asikasuhin natin ang ating sarili sapagkat ang mga sinabi nating gawain pagpapakabuting yan ay palabas o panglabas lamang. Ayusin natin ang ating kalooban upang sabi nga sa aklat ni St. James 1 verse 3, that we may be complete, lacking in nothing sa relasyon natin sa Panginoon natin. So much so na matatanggal ang mga pangit na pag-uugali o palsong katangian natin na nag-uugat sa puso natin upang mas ma-conform tayo sa Panginoon natin, upang maging tunay ang kabanalan natin. At sinasabi ngayon ni St. Paul kung paano natin yan madaling gawin. Sabi ay, ang gusto ng Diyos ay maging banal tayo at umiwas sa kahalayan. Ito, magkarugtong. God's will is our holiness, and that we refrain from immorality. Sapagkat ang kahalayan ng pagiging
makamundo ay hadlang sa pagiging banal ng isang tao. In fact, habang tayo'y nagiging mahalay, nalalayo sa Diyos ang ating buhay, tayo'y nagiging hindi kamukha kundi ibang-iba. Hindi na tayo nagiging kawangis ng Diyos. Kaya nga ang magandang sukatan, kung tayo'y talagang banal na o mabuti na, ano ang attitude natin sa kalaswaan, sa kahalayan? Do we entertain bad thoughts, green jokes, kahit mga biruan lang yan? Do we say no sa mga bagay na hindi dapat nakikita, hindi dapat binabasa, hindi dapat pinapakita, kahit pa for entertainment purposes lang yan? Kamakailan ay nag-viral yung dance moves ni Marian Rivera. Napanood niyo po ba yun? Ako natutuwa dito eh. Kasi mapapansin po ninyo yung suot niya, maluwang na shirt, maluwang na pants, malaking shirt, malaking pants, nakakap pa. Kaya konting skin lang niya makikita mo. Pero ilang views? 175 million views. Parang ganun eh. Tinda. Bakit ako natutuwa dyan? Sapagkat sabi nga po ng isang comment, ito ang malinaw na pruweba na para makakuha ka ng milyong-milyong views, hindi mo kinakailangan ipakita ang iyong katawan para pagpiestahan o panoorin hangaan lang. Tulad ng ginawa ni Marian, walang pinakitang skin, pero milyon ng views. Maganda ang pagtangkilik ng tao. Kaya lang, sabi ng isang komento, huwag kayong magmarunong sapagkat hindi naman lahat ng sumasayaw kamukha ni Marian. Nakakatawa, pero para bang sinasabi rin ng comments na yon. Kaya kayong mga hindi kagwapuan o kagandahan, talagang dapat magpakita kayo ng katawan. Ganun ba? Ganun na ba tayo? Normal na ba ito? Tandaan po natin yung hangarin para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo that we live in this world pero hindi tayo dapat na maging makamundo. Hindi tayo dapat padala sa impluensya ng mundo sapagkat ang mundo ang nagbubulid sa atin na maging mahalay, na maging immoral. Meron daw isang kwento ng isang tao na very strange yung kanyang itsura. In as much as wala siyang katulad na itsura sa mga kapiling niya. Mga nakikita niyang tao, hindi niya kamukha. Hindi niya kamukha na medyo mataas ang hairline niya, medyo malaki ang mata niya, medyo mahaba ang tenga niya. Parang ganon. So, strange ang itsura niya. Wala siyang kamukha sa mga tao na nakakapiling niya. So, feeling niya, pangit na pangit siya. Kaya nahiya siya. So, ang nangyari, dinala siya ng mga maganda o gwapong ito sa paningin niya sa isang lugar at doon siya pinakawalan. Sa lugar naman, nakita niya, ang dami niyang kamukha. Strange din ang itsura. Walang tao na kamukha ng mga magaganda at gwapong tao sa paningin niya sa pinanggalingan niya. Pero bukod tanging may isa, nakayuko, hiyang-hiya. Ayun, kamukha ito ng mga taong kapiling niya sa lugar na pinanggalingan niya. So dapat yung taong yun mapunta rin sa lugar na pinanggalingan niya. Ang punto ng kwento ay talagang kapag wala kang kamukha, ikaw ay mahihiya. Pero sana, hindi tayo maging ganito. Wala man tayong makamukhang makamundo sa mundong ito, ay huwag tayong maya, huwag tayong matakot because there's nothing wrong with us. Something is very wrong with them and not with us. Kung tayo ay hindi kamukha ng mga makamundo, lalo pat kung tayo naman ay mas nakakamukha ni Kristo. Remember what the Bible says, God's ways are not like our ways, our thoughts are not like God's thoughts. Kaya, huwag mahiya. Again, ang kahalayan, ang immoralidad ay ang una at basic na pinakakalaban at hadlang sa kabanalan. Kitang-kita yan sa ating unang pagbasang napakinggan. Kaya wag nating sabing tayo nagpapakabuti, tayo na nga ay mabuti kung meron tayong natatagong immorality. Maghanda tayo sa pagharap sa Panginoon o maging mabuti sa pananaw ng Panginoon, not in our own terms, but in His terms. And for Him, immorality is an abomination. Ayon-ayon niya. Wala dapat maging puwang ang immoralidad sa isang taong nagpapakabuti at nagpapakabanal. And sabi pa ni St. Paul sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto sa 13, kung ang pagkain ay para sa tiyan at tiyan ay para sa pagkain, ang ating katawan ay hindi para sa immoralidad, hindi para sa kahalayan, kundi para sa paglilingkod sa puong may kapal. Ang katawan natin ay inaalagaan ng Panginoon. Sinabi ni San Pablo yon. Sapagkat paano nga naman tayo makakagawa ng mga bagay na dakila kung mahalay ang ating pamumuhay, pag-iisip, mga gawa at pananalita.
Dito, ito yung puntong sinasabi ko na kahit gaanong mabuti ang gawin mo sa labas, kapag may masama ka sa loob mo, one thing, yung immoralidad, kaplastikan lang yun. Hindi tunay ang lahat na mabuti. Kulang na kulang yon sa harap. Hindi pleasing in the eyes of God yon. So, do away with immorality. And I don't have to lecture you hinggil sa danger nito. Diba? Ang immoralidad talaga ang ugat ng maraming matitinding mga kasalanan na sumisira hindi lamang ng buhay ng isang tao, kundi ng buhay ng maraming tao, lalo tigit ng pamilya. Yung pagiging bastos ng anak mo, yung pagkakaroon ng nangyayari sa iyo ng boyfriend mo o ng kahit sinong kakilala mo, yung pagkakaroon ng number 2 ng asawa mo. Ang ugat niyan, immoralidad. Kaya nga ang payo ko, yung mga nagpapalabas ng mga immoralidad, o kahit na hindi diretsyong immoralidad na nagpapakita ng katawan, wag po nating tinatangkilik yan, lalo-lalo na sa YouTube o Facebook. Kaya dahil nagtatrive yan, ay may tumatangkilik, mayroong nanonood, wag niyong panoorin. Hindi gagawa ng mga basurang content yung mga taong yan. Ay sige ka, akala mo isolated yung gagawin mong pagtangkilik sa mga videos niya, ay kaya magta-drive yan. So, wala ka na sa mundong ito, nandyan pa yung mga videos na yan. Kasi nga, kumikita, tinatangkilik ng karamihan. So, mapapanood yan ng mga anak mo, ng mga taong mahalaga sa'yo, and you just cannot predict and you just don't know kung ano po pwedeng maging epekto ito sa mga taong ito. Hindi lang yung may mga kaugnayan sa kamunduhan, ha? Kasi halimbawa din yung pagiging sakim, yung pagiging maramot, yung pagiging hindi mapagbigay, yung pagiging mayabang, kakugnay ng halayan, ng pagiging makamundo. Sapagkat ang attitude ng isang mahalay o pagiging makamundo ay yung para sa pansariling kapakinabangan o kapakanan. O di ba, kaya ka nanonood at nagbabasa ng porn for self-gratification. Kahit naman yung pagtatalik ng hindi pa mga kasal, walang commitment, friends with benefits. Ang nangyayari dyan, more on receiving and not giving. Kasi walang commitment. Kaya nga, kabaligtaran yan sa nangyayari sa mga kasal na. Kasi mayroong commitment na. Kaya't ang nangyayari sa mga kasal na ay pagbibigayan talaga, hindi yung pagkuha. That is why, huwag mo sabihin na mahina tayo. Kaya nagiging biktima tayo ng kahalayan ng mga ito. Di. Sabi nga ng Panginoon kay San Pablo, my grace is enough for you. Nandun ang grasya ng Diyos. Kaya wag nating maging excuse. Ito ay lame excuse ng mga taong ayaw nang umaon sa pagiging makamundo, mahalay na tao. Mahina ako. Nagiging comfort zone na natin yung katwiran ngayon. Hindi tayo mahina. Palalakasin tayo ni Kristo kung gugustuhin natin ito. Kaya lang ang nangyayari, iniisip natin ang ating sarili. Self-gratification. Kaya hindi ka talagang mahina. Kung ayaw mong umalis sa pagiging immoral, hindi ka mahina. Selfish ka lang. Makasarili ka. In as much as kung iisipin mo ang epekto ng ginagawa mo sa ibang tao, lalo tigit sa Diyos na ayaw ng immoralidad, hindi ka papatol sa mga ganitong tukso. Sana ito po ay pag-isipan natin, ha? Again, gusto ng Panginoon na maging banal tayo ng preparasyon na ina-expect niya sa atin sa pagharap natin anytime sa Kanya. At ang pinaka-basic, matinding hadlang para dito ay ang pagiging immoral na tao. Huwag nating iismulin ito sapagkat ito ang isa sa mga pinaka-basic na weapons ng demonyo para sa iba pang mga pagkakasala ng tao. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang Alam sama. kong diringkin ng Diyos Dikit ang na sa samo aking ko.
Panginoon, tulungan mo kong mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kong maging matatag sa mga tukso na naglalayo sa akin sa iyo. Tulungan mo rin po sana ako sa mga problema ko sapagkat ito madalas ang nagiging dahilan para makapagsalita, makapag-isip, makagawa ako ng hindi maganda. Kayong alam mo naman din naman po sa puso ko na mahal kita. Kaya sana, Panginoon, mula ngayong isusuko ko ang aking sarili sa iyo, mas palakasin mo ko laban sa panunokso ng Diablo. Sapagkat alam ko na hindi naman niya ako tutuksohin ng ganito kung alam niyang wala siyang mapipinsala sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hindi ko isusukal ang lahat. Hallelujah. Ang relasyon ko sa iyo, ang relasyon ko sa Kanya. Siya ay muling babalik sa atin. Mas magpapakatatag ako. Mas magpapakabuti. Mas iiwas ako sa tukso. sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. sa'yo. Kung mas matutulad ka kay Jesus. Lalapit Kakamtin mo ang kapangyarihan laban sa puso ni Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang mapagod. Umiwas ka sa tukso. Mas lumapit ka pa kay Kristo para mas maramdaman mo kung lalapit kay Jesus. Paano mas kikilos ang Diyos sa buhay mo. Papuri sa Ama. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Offertory. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y iniligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalaga. Pray, my sisters and my brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with all the angels and all the saints, we proclaim your glory as with one voice we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them, let the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us, in silence, pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. She has taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, "From every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ." For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul.
Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ngunit salamat, tayo'y natagpuan. Binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa atin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa atin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong panalangin at pagtulong sa mga pagkawain ng ating simbahan, ng ating sovereign shop, ang pagpapapakod natin, ang gate natin, ang bell tower natin, pati ang rectory, o ang tahanan ng pare at ang Chapel of Saints and Adoration Chapel. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtulong. Lalo na po sa mga hindi rin nakakapunta dito pero patuloy na nagbibigay ng kanilang tulong. Salamat po sa mga kapatid natin sa ibang bansa na nagtatrabaho. Yung ribbon na ito ay para po sa inyo. Dati ay sinusot ko ito for the longest time para sa mga frontliners nung panahon ng pandemic. Dahil hindi naman po pandemya,
ito ay patuloy kong sinusunod para na sa mga unang frontliners, yung mga nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, lalo na yung mga nangingibang bansa pa. Mabuhay po kayo. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and your families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.